Winston, please. Tumalikod siya dito upang ikubli ang pamumuo na luha. Audrey. Bahagya itong lumapit sa babae. Running to your problem is not a solution. You better face it or else it won't stop chasing you. Tuluyan tumulo ang mga luha niya. Why can't she live the life like normal people have? Waking up every morning, going to work, going home where her child and husband waiting for her. Like a family. Why can't I replace him, Audrey? Tell me. Tuluyang lumapit si Winston sa nakatalikod na babae. Hindi na niya kaya pang ikubli ang sakit ng damdamin. She clutched her shirt where her aching heart is. This feeling is killing her. Tahimik na humihikbi lamang siya at pilit na hindi ilabas ang hagulhol na kanina pa nais kumawala. Audrey, why can't you just forget him? The breeze of the night softly dwelling to them. The moon was on its brightness, giving them a moonlight glow. The only source of light of them was the open window embracing the brightness of the moonlight glow. He then reaches for her shoulder. Because I still love him. Nabitin sa ere ang kamay ni Winston. Napatitig lamang siya sa likod ng umiiyak na babae. How about me? How about me, Audrey? Dinig ni Audrey ang kalungkutan sa tinig ni Winston. Nilungan niya ito at nakitang nakayuko. Oh, Winston. She reaches for his cheek. I love you. I really do. He holds her in both sides of her small waist and look at her teary eyes. Can I be him? Taditigan ni Audrey ang mukha ng lalaki, memorizing every inch of his billion-dollar face. You are you, Winston. You don't deserve me and I don't deserve you too. You are too good for me, Winston. You deserve the girl who is willingly give up everything she have just to have you. She gently held his cheek, feeling his masculine jaw. I love you, Audrey, more than of what you think. Marahan tumango ang babae. I know, she said in whispers. Dinikit na Winston ang noo sa babae. Unti-unting sumabay sila sa musikang tanging sila lamang ang nakaririnig. They sway side to side, feeling the softness and the mixture of warm and cold breeze of the night. Forgive me for I have not been fair to you, she said, while her eyes are still closed. Just let me love you, Audrey, and you'll be forgiven. He pulled her closer to him. You know I can't. I don't want to lose a friend like you, Winston. For me, you're a chum. She slowly opened her eyes and met his blue and azure pair of eyes. His golden hair was shining as the moonlight hit him. He glows like a star with a blue eyes. Hinapit siya nito palapit at mahigpit na niyakap. Gumante siya dito ng yakap, nang muli ay unti-unting naglandas sa mga luha sa kanyang pisngi. Naramdaman niya ang pagpapakawala nito ng malalim na buntong hininga, hudyat na pinipigilan nitong ilabas ang luha. She rested her chin in his wide shoulder and clutched tightly in his shirt as a bunch of tears starting to drool to her cheeks. Maya-maya pa'y naramdaman niya mas lalong paghigpit ng yakap nito sa kanya, kasabay ang pag-alog ng mga balikat nito. She hurt him. She hurt the man who is one of a very much important person in her life. Wala itong ginawa kung hindi ang pasayahin at bigyan siya ng pag-asa. Ni minsan na hindi siya nito sinaktan. But what did she do to him? Totoong mahal niya ito, ngunit hindi niya na kayang masigitan pa ang namamagitan sa kanila. Inayos ni Catalina ang suot na summer hot matapos makauwi galing sa dinaluhang tea party kasama ang kanyang mga amiga. Papasok na siya ng mansyon nang mamataan ng isang papadating na kotse. A black, latest model of Mercedes stopped at the main gate of the mansion. Agad na nilapitan ng guard ang sasakyan at may pinagbuksan nito ng gate. Nangunot ang noo ni Catalina at nilapitan ang butler ng pamilya. Tiago? Yes, senyora. Am I expecting a guest today? Tanong niya dito nang hindi inaalis ang tingin sa kakaparadang sasakyan. Mabuti nang nagtatanong dahil may makakalimutin na din siya. Nan, senyora. Mas lalong lumalim ang kunot ng kanyang noo at nilingon si Tiago. Then who are this unexpected guest of... Auntie Catalina! Aliana smiled and waved at her. Aliana!
Ibinigay niya kay Tiago ang hawak na purse at agad na nilapitan ang kadarating na mag-asawa. Matagal na magkakilala ang mga Fuentes at Sandoval kaya kilala niya ang mga ito. They are her nephews in her late older brother, Alfonso Balbuino Fuentes. "How have you been, Auntie?" Rafael asked. "You're still the hard coconut head, Rafael." Pabiro niya saad at tinapik ang pisngi ng makisig na lalaki. "We've missed you, Auntie," said by Aliana and hugged her. Catalina giggles as she hugged her back. "Bakit ngayon lang kayo napadalaw dito? Ang tagal ko kayang walang kakwentuhan sa mga boylet mo noon." "Auntie?" Natatawang saad ni Aliana. "What? We used to talk about your cute lovers." Patuloy na panunukso ng matanda. "Tama na ho at baka magselos na naman ito si Rafael. At ilang araw na naman akong hindi pansinin." Kabing nito sa bisig ng asawa. "You did that?" Hindi makapaniwalang tingin ay pinukol ni Catalina sa lalaki. "Por Diyos, por Santo, Rafael. Hindi ko akalain na matitiis mong hindi pagpansin sa asawa mo. I know you for being a dick-headed jerk na hindi maikalma ang batuta sa asawa." "Auntie!" Namumulang saway nito sa matanda. Hindi naman nagpatinag si Catalina. "We, women, love to feel the warmth and cherish of our partners. Seeing them get jealous of someone they think is our kabit is somehow cute. Normal lang na magselos lalo na kung mahal mo ang tao pero huwag naman sana sobra. Hindi ka naman siguro ganoon, Rafael." Taas babang kilay na tanong nito. "I am not." Tugon nito sa siguradong tono. "Alin? Ang hindi maikalma? Ang batuta o ang seloso?" "Auntie naman." Napakamot na lamang si Rafael sa ulo. "Not kidding. Sinasabi ko sa'yo, Rafael." Turo nito sa lalaki. Marahang tumango si Rafael at kinabig palapit sa balikat ang asawa. "Good." Lumingon si Catalina sa direksyon ni Tiago. "Please, Tiago, prepare a snack at the garden." Tumango ito at pumasok na sa mansyon. "Oh, Tiago was still your butler for this long time?" Namamanghang saad ni Rafael. "He is." Ani Catalina at nagpatiunang maglakad patungong hardin. Sumunod naman ang mag-asawa. "Ayun, hindi na ako nagtataka kung bakit hindi na kayo nag-asawa ulit after Uncle Goncago died in his heart attack." "Hipokrito!" Ani na matanda at tumatawang umupo sa garden chair. Inilahad niya ang kaharap sa upuan sa mag-asawa. Ipinagilan ni Rafael ng upuan ng asawa sa kanaupo sa tabi nito. "Why? Tiago is a fine man. Hindi malabo magkatuluyan pa kayo." "Itigil mo nga iyan, Rafael. Tiago is a good friend of the family. Madadaig niya pa ang faithfulness ng aso kung alam mo lang." The maid started to serve them. "Auntie," ibinaba ni Aliana ang hawak na basong may laman na fresh juice. "This might hit you below the belt." "Go on, Iha." Sumimsim si Catalina sa tasa ng tsaa. "Did you try to marry or love a man again after Uncle Goncalo died?" Ibinaba ni Catalina ang tasang hawak. "Yes, may kamuntik-muntikan na nga akong pakasalan noon kaya lang. Iyon." Nagkabit balikat ito. "Maaga rin kinuha ni Lord." "Do you still love Uncle Goncalo? Kahit pa may minahal na kayong bago noong nawala siya?" Sandali itong natahimik at napatitig sa kawalan na tila may sinisipat na kung sino sa kalayuan. "I'm sorry, Auntie. I got too far. Hindi naman mawawala iyon. Minahal ko siya at alam niya iyon. Mananatili siya sa puso ko kahit pa may minahal akong bago. Dahil minsan din siyang naging parte ng buhay ko." "Oh, Auntie." Naluluhang saad ni Aliana at nilapitan ng matanda sa kaniyakap. "I know you misses him." "Ano pa bang magagawa ko? Sa Lord na mismo nagsabi na tapos ng misyon niya sa lupa. Saka okay na rin naman ako. Tanggap ko na. Salamat, Iha." Hinawakan niya ito sa kamay nitong nakayakap sa kanya. "We are always here if you feel lonely." Gagap ni Aliana sa kamay nito nang makabalik sa kinahupan. "I know." Ngiti niya rito. "Siya nga pala, anong balak ninyo mag-asawa at napunta kayo dito sa Brazil?" Nagkatinginan na mag-asawa. Actually, we're in a vacation." Ani Rafael. "And came here for a reason." Ani Aliana. Nagtatakang pinagpalipat-lipat ni Catalina ang tingin sa dalawa. We want to talk to Audrey." Tiningnan ni Audrey ang oras sa wall clock na nakasabit sa dingding.
6:23 ng umaga ang isinasaad doon. Inayos niya ang bag na naglalaman ng damit at gatas ni Hill. Isasama niya ito sa trabaho dahil wala namang maaari magbantay dito kung iiwan niya lang ito sa pod. Isinara niya ang zipper ng bag at nilingon ang bata sa harap ng body-size mirror. Nakakunot ang noon nito habang nakayuko sa botones na pilit ipinapasok sa kapares. Bahagya pa itong nakanguso at humuhulma ang bilugang pisngi. Stressed like an adult. Hill slowly insert the button in a small hole, but then it slips in his tiny hands. Oh! Salit ng kamay ay hindi niya magawang ipasok ang maliit na botones sa butas. Mariin niyang muling hinawakan ng maliit na botones at pilit na muling ipasok sa butas. Mommy, I can't. He exhaustedly groans in distress. Natatawang nilapitan ni Audrey ito at lumuhod upang pantayan ito. She held the small button. If you're doing it right, she easily insert it in the hole. You'll make it right. I've been doing it so many times, but it always slips in my fingers. He pouted his lips that makes him cuter. Audrey giggles as she pulled him for a hug. At least, you tried, young man. Just keep on practicing and someday, he'll make it. She pointed at his tiny nose. Tumayo siya, tinawakan ito sa kamay. Let's go. Hill untangled his small hands to her as they both exited the pod. Iniabot ni Audrey kay Jackson ang bitbit na bag. Agad nitong kinuha iyon at inilagay sa likurang bahagi ng sasakyan. Good morning, baby boy. Masiglang bati ni Rhea kay Hill. Good morning, Aunt Rhea. Balik na bati nito na may nakapaskil na matamis na ngiti sa labi. How was your night? Did you sleep well and dream about Finn and Jake? Finn Human and Jake the dog are cartoon characters in the famous cartoon Adventure Time. Yes, I even dream about my daddy. Nakangiting wika nito at mababaka sa muka ang kasiyahan. Oh, your dad is here now, huh? Tango-tango saad ni Rhea. So your Daddy Jake! Sigaw ni Hill at napaturo sa kadadaan lamang na gray Audi. It's Jake's car. Napakunot ang noon ni Audrey na nilingon ng anak. How did he recognize? Alright, magkasama nga pala sila nito kahapon. Tampal niya sa noo at kinuha ang cellphone upang magtipan ng mensahe. Daddy what? Nalilitong tanong ni Rhea sa bata. That's the car of my Daddy Jake. Muling turo nito sa humaharurot na sasakyan. Sunundan ni Rhea ang tinuturo nito. Ang papalayong sasakyan na lamang ang nakita niya. Napadako ang tingin niya kay Audrey na abala sa pagkutingting ng hawak na cellphone. Daddy Jake? Muli niyang nilingon si Hill. Is he referring to Mr. Sandoval? I should have called him. Maktol nito nung mawala na sa paningin ng humaharurot na sasakyan. You're gonna see him later, Baby Hill. Kurot ni Rhea sa bilugang pisngi nito. Let's go. Akay niya dito at sinakay na sa sasakyan. Audrey, let's go. Tawag pansin niya sa babae na nakatutok pa rin sa cellphone na hawak. Alright, we're gonna be late. Anit at isinilid sa bulsa ang hawak at sumakay na rin sa van. Sinilip ni Audrey ang hawak na tahimik niyang cellphone. Naninibago siya dahil wala man lang siyang natanggap na kahit na anong message mula sa kaibigan. Napabuntong hininga na lamang siya at tinanaw ang nagagandahang tanawin ng Sao Paulo. Mommy, are you okay? Napalingon siya sa katabi. You look so sad. Something wrong, Mom? Panguusis sa kanya nito at bahagyapan lumapit sa kanya. His little hands caress her cheek. Di naman niya ang maliit nitong kamay sa kanyang pisngi na nagdadala ng kaginhawaan sa kanya. She smiled at him. I'm okay now. Thanks to you. Unti-unting sumilay ang ngiti nito sa labi. Oh, her angel. Kinabig niya ang anak at mahigpit na niyakap. Always remember that I love you. Gumanti ito ng yakap. I love you too, Mom. She kissed the top of his head and felt the comfortableness. How she imagined she is holding her man and feel his love. Nais kumawala ng mga luha ni Audrey ngunit agad niya itong pinigilan bago pa ito makita ng anak. Good morning, Mr. Sandoval. Bating wika ni Maya sa kadarating pa lamang na amo. Jake, in his gray Armani suit, adjusted his necktie and nodded to his secretary. Any information about income statement of Bodega de Zero? Sinabayan ni Maya ang amo sa paglalakad. As of now, Mr. Sandoval, according to our broker's analysis, the performance of Bodega de Zero is now getting better. The growth rate is now moving higher than the past months.
batid ang kasiyahan sa tinig ni Maya dahil sa magandang resulta. Jake nods his head as he pressed the button of the elevator. Well, that's good. Mula na magsimula ang transaction ng CDZ with MMG ay gumaganda na ang flow at performance ng Bodega de Zero. Malaki ang naging benefit ng pagkuha nila kay Audrey bilang bagong endorser ng winery. Unti-unti na rin bumabalik ang dating sigla ng kumpanya matapos ang issue. Many investors want to invest in Bodega de Zero dahil sa mabilis nitong pagbangon. What's the schedule for today? Tanong niya nang makasakay sa bagon. Holding her tab, Maya stated, ngayon po isushoot ang advertisement. Kailangan din po ng approval ninyo para sa documents na mga i-endorse na products ng Bodega de Zero. The files and documents? Nasa office niyo na po. Nang magbukas ang bagon ay may ilang employees silang nakasalubong sa paglabas. Good morning, Mr. Sandoval. Good morning, sir. Tanging-tango at ngiti lamang ang kanyang itinutugon sa mga ito bago diretsong tinahak ang nakalaan niyang pansamantalang opisina. Nang makapasok ay agad niyang hinarap ang computer at ilang files ng dokumento. Do you need anything for breakfast, sir? Tanong ni Maya. I already have. Just coffee will do. Right away, Mr. Sandoval. Ani Maya at muling lumabas ng opisina. Tinignan ni Jake ang mga folder sa kanyang harapan. Isa-isa niya iyong binuklat at binasa upang i-approve ang kailangan. Natigilan siya na mabuklat ang huling folder. Audrey's Devotion. Basa niya sa nakasaad na unang pahina. Is this your product? Tanong ni Audrey habang sinisipat ang wine sa baso. No. It's actually my own type of wine. I made this when I was 20. I stored this for a very long time at ngayon ko lang ulit naalala. By the way, it's blackberry. Hope you will like it. Taas niya sa sariling baso bilang pagkampay. Nakangiti itinaas na Audrey ang baso saka ininom ang wine. It's good. It's really good. Bakit hindi mo isali sa wine products ninyo? For sure, sisikat ito. Suwestyon din ito, then she sweetly smiled at him. Isang pagdaan ng alaala ang pahapyong na sumagi sa kanyang isipan. That was in the past, but then, he couldn't just forget that night. The night she confessed her feeling for him. The night when they truly become a married couple. The night when their first date happened. The night he promised himself to trust her. But then, he removed his eyeglasses and wrinkled his nose. Hopeful of him at nagawa niyang pagdudahan ng babaeng walang ginawa kundi ang mahalin siya. If he didn't just make his own conclusion, turn into regression, ay hindi na sila aabot sa ganito. Well, he has his own ways to bring her back and their child. Agad niyang pinirmahan ng dokumento. Sakto naman at kapapasok lang ni Maya dala ang tasa ng kape. Here's your coffee. Sir, dark and hard. Inilapag nito sa office table ang hawak. Thank you, Maya. Nakangiting tumango ang secretary at lumabas ng opisina. He holds the cup and sip on it. Mas lalo pa siyang nabuhayan ng namnamin sa kape na nananalaytay ang init sa kanyang lalamunan. Nasa kalagitnaan siya ng pag-inom ng kape nang mag-ring ang telepono sa opisina. Tumayo siya at sinagot iyon. Si Whitney. Good morning, Mr. Sandoval. Mr. Tackleson is expecting your presence for today's shoot. We also need your approval for the documents we sent to you. Yes, I already approved them. We're now going. Ibinaba niya ang tawag at pinindot ang intercom sa office table. Maya, the documents are now finalized. In 5 minutes, we're going. Copy, sir. Mr. Sandoval. Bating pagkilala ni Mr. Tackleson sa kadarating pa lamang na lalaki. Kinamayan ito ni Jake. Mr. Tackleson. I heard. Citizen's Bodega de Zero is now recovering. That's good news. Yeah? MMG is a big help to us. Nakangiting ani Jake sa matanda. Daddy Jake! Agad siyang napalingon sa pinanggalingan ng tinig. It was Hill, running towards their direction. He squats a little as he managed to welcome his little hug. Tumatawang tiningnan niya ito. You're here? Yes. Mom is going to take care of me for a few days. Masiglang pahayag nito at nilingon ang matanda sa kanyang likuran. Good morning, Mr. Tackleson. Mom, diyan ninyo. Nakangiting bati nito. Where's your... Hill? Nahapong lapit ni Jackson kasunod si Rhea. Diyos ko kung bata ka, ang bilis mong mawala. Good morning, Mr. Sandoval. Bati ni Rhea at siniko si Jackson sa tagiliran. Good morning, Misters.
Where's Miss Fuentes? Tanong ng matanda. Present. Napalungon sila sa bagong dating na babae. Fresh like flowers and glowing like an angel. Audrey is in all small approached them. We aren't late, right? You're just in time. Biglang sulpot ni Director Gavin. Ang director na mag-handle ng advertisement ng Bodega de Zero. Excuse me, Mr. Tackleson and Sandova. We'll start in 30 minutes. The set is now ready and I need the model now. Miss Fuentes, shall we? Okay, just a moment. Bumaling ito sa manager na babae at bahagyang hininaan ng boses. Rhea, can you look for Hill? Sorry, but I can't. Tinignan nito ang pambisig na relo. I have a meeting with the other managers. Narinig ni Jake ang usapan. Tahimik siyang nakikinig habang inaaliw ang bata na pilit na nagpapabuhat. Jackson? Baling ni Audrey sa driver. Naku, Ma'am Audrey. Your grandma called me earlier. Nagpapatulong po sa pag-deliver ng mga gamit ng mga bata sa Valadares. Kamot sa batok na sagot ni Jackson. It's okay. I will just call his yaya to... I insist. Napalingon si Audrey sa lalaki. Buhat-buhat na nito sa mga bisig si Hill na nilalaro ang suot nitong necktie. But, okay lang po, Miss Audrey. Hindi naman po full ang schedule ngayon ni Sir. Nakangiting saad ni Maya. Then, there's nothing to worry about, Miss Fuentes. Mr. Sandoval is willing to take care of Hill. Wika ni Mr. Tackleson. Nag-aalangang tiningnan ni Audrey si Rhea ngunit tanging-tango lamang ang nakuha niyang sagot dito. Muli niyang binalingan si Hill sa mga bisig ni Jake. Hindi niya pa naibubuka ang bibig na magsalita ito. I'm going to be fine, Mom. Ngiti nito sa kanya. Is things settled now, Miss Fuentes? Tanong ng direktor. Napatingin siya kay Jake. Go. You have my words. Wala na siyang nagawa pa nang hilahin na siya ng direktor. Ngayon ay mamamroblema siya kung paano babawiin si Hill dito pagkatapos ng shoot nila. We want to talk to Audrey. Unti-unting naglaho ang ngiting nakapaskil sa mukha ni Catalina. Nagahalo ang pagkalito at kaba sa kanya at pinaglipat ang tingin sa mag-asawa. Marami kaming dapat na sabihin at ipaliwanag sa kanya. And please, help us to talk to her, Aunt Kat. Pagsusumamo ni Aliana sa matanda. Napabuntong hininga na lamang si Catalina. Ang totoo niyan, alam ko na nangyari noon kay Audrey at Jake. Sa kung paano nangyari ang hiwalayan nilang mag-asawa. Please forgive our child, Jake. He's also a victim here. Ani Rafael. We are all victims here, Rafael. Walang nakakaalam kung sino ang punot dulo na lahat ng ito. Sobrang nasaktan ng apo ko sa nangyari. We're still investigating at hindi kami tumitigil hanggat hindi namin nahuhuli kung sino ang may pakana nito. Ang ayaw lang namin mangyari, Auntie, ay ang magtanim ng galit at sama na loob sa Audrey sa amin. Ani Aliana. What do you mean? Naguguluhang tanong ni Catalina. The night while the party was happening. Napayuko sa Aliana. Kinausap namin sa Audrey na napigilan ang kasal ni Jake at Erica. Sinabi namin sa kanya na hindi kami boto sa kaibigan niya para kay Jake dahil siya ang napupusuan namin para sa uniko iho namin. Don't get us wrong, Tia. Alam iyon ni Severino at Celestina. Matagal na namin sinasabi sa kanila na sa Audrey ang gusto namin maging manugang. But then, Jake had Erica na hindi namin pinaburang mag-asawa. Tumingin si Rafael sa naluluhang asawa. Believe us, Auntie. Wala kaming kinalaman sa nangyari kay Audrey at Jake. Nang umaga matagpuan namin sila. Yes, we told Audrey to seduce Jake pero mariin niya kaming tinanggihan. Hindi na kami nagpumilit pa dahil naiintindihan namin sa Audrey. Kaibigan niya si Erica, ganun din ang anak namin. Pagsusumamo ni Aliana sa matanda. How about the drugs? Iyong ipinainom sa kanila sa party. Wala kaming alam doon, Tia. Sa tinig ni Rafael. Kahit kailan ay hindi namin magagawa iyon. Malinis ang aming konsensya at wala kaming sinabutahe sa sino man sa kanila. Nahabag si Catalina sa nalaman. Napahawak siya sa dibdib at naluluhang muling tiningnan ang mag-asawa. Napakabigat ng pinagdaanan ni Audrey, Aliana, Rafael. Para sa akin ay napakasakit na makita siyang nahihirapan dahil sa sitwasyon. What happened to her? Pag-uusisa ng mag-asawa. Napayakap na lamang si Aliana kay Rafael habang pinipigilan ang luha. Samantalang naikuyom na lamang ni Rafael ang kamay at nagpipigil ang sarili na huwag ilabas ang galit. Kinabig niyang asawa na tuluyan ang napaiyak.
Rafael, what we have done? Hagulhol ni Aliana sa dibdib ng asawa. Si Catalina ay tahimik lamang ding umiiyak sa harapan nila. Napakabigat ng kanyang damdamin tuwing maaalala ang pinagdaanan ng kanyang apong si Audrey. Kaya ganoon na lamang ang pag-iingat niya dito. Nakita niya ang paghihirap na dinanas ng apo ng mga panahong iyon. Isama pa ang maselan na pagbubuntas nito sa anak at sa bigat ng damdamin nitong dinadala. Napakahirap para kay Audrey na magbuntis nang wala sa piling ng asawa. Kung kailan kailangan nito ang aruga at kalinga ng asawa, isa ka naman nagkaganoon. Kasalanan natin to, Rafael. Kung sana, sinabi na natin sa kanila sa simula pa lang. Sana hindi na sila humantong pa sa ganito. I know. Hindi tayo titigil sa pag-iimbestiga kung sino man tarantado sumabotahe sa kanilang dalawa. I'll talk to Audrey's manager para makausap niyo siya. Ani Doña Catalina. Maraming salamat, Tia. Cut! Good take! Pahayag ng direktor matapos ang ilang shoot. Take your lunch break. Everyone will be back exactly 2:30 p.m. I'm giving you all 3 hours break since our first shoot goes good. Nagpalakpakan naman ng iba dahil sa galak at tuwa. Lumapit si Audrey kay Rhea na naghihintay sa kanya. Tapos na kayo sa meeting? Tanong niya na makalapit dito. Hindi pa. Tumakas lang ako para i-check ka. Anito at nag-abot ng roba sa kanya. Baliw ka talaga. Masyado mo akong binibaby. Baka mamaya masanay ako at hanap-hanapin ko yan. Tumatawang tinungo nila ang dressing room. Sira, pabalik na rin ako agad, baka mahalata na wala ako doon. Anito nang matapat sila sa harap ng dressing room niya. Sige na, mamaya ako pang masisi. Dinamay mo pa ako. Kaga, kailan ba kita pinahamak? Kung nga itong malimit mga hamak sa akin. Paikot dito sa mga mata. Kung hahanapin mo si Hill, nasa office sila ni Mr. Sandoval sa floor 25th. Sige na at mauna na ako. Isinara nito ang pinto at umalis. Inasikaso naman ni Audrey ang sarili at nagbihis. May ilang oras pa sila upang maipasyal si Hill. Banding na rin nila dahil matagal siyang nawala sa mansyon. Kinuha niya ang cellphone at tiningnan kung nag-reply ba o tumawag si Winston sa kanya ngunit kahit isa ay wala siyang natanggap. Hindi rin niya ito gaanong nakita ngayong araw. Naninibago siya dahil walang nangungulit sa kanya buong maghapon sa trabaho. Muli niyang sinipat ang cellphone. Inaya niya itong mag-lunch ngunit wala siyang natanggap na response dito. Bagsak ang balikat na kinuha niya ang backpack ni Hill at lumabas ng dressing room. Aaluin na lamang niya sa pagpasyal si Hill. Nang magbukas ang baguhin ay agad siya lumapit sa front desk. May I know if Mr. Sandoval is available? Just a second, Miss Fuentes. Ani ng attendant at tumawag sa telepono. Mr. Sandoval, Miss Fuentes is here. Yes, sir. Thank you. Ibinaba nito ang telepono at muling tumingin sa kanya. You can go now to his office, ma'am. Right wing, fourth door. Turo nito sa direksyon. Thank you. Ngiti niya at tinungo na ang binigay nitong direksyon. Palapit na siya sa ika-4 na pinto nang marinig ang hagik-hika na tawanan mula sa loob. Ngayon ay nag-aalangan siya kung paano kukunin dito si Hill. Huminga siya ng malalim at kinalma ang sarili. Miss Audrey? Napalingon siya sa tumawag sa kanya. Maya, in her pencil cut and plain blue polo, she is holding a tub in her chest as she approaches her. Kukunin niyo na po ba si Hill? Pasok po kayo. Nakaramdam siya ng guilt. Parang ang dating sa kanya na sinabi nito ay pinagdadamot niya ang bata. Ngunit binabaliwala niya iyon at gumiti dito. Oo. Pinagbuksan siya nito ng pinto. Nang makapasok ay natigilan ang dalawang lalaki na naglalaro sa lapag ng carpeted floor. Nagkalat ang mga papel sa paligid na animoy ginera ng tambak na papeles sa gulo. Maski siya ay natigilan sa nadatnan. Jake, sitting on the matted floor while holding a paper plane in his hands. May mga sulat ng ballpen na mukha nito. Nakapolo na lamang ito na nerolyo hanggang siko. Nabitin pa ang kamay nito sa sanay pagpapalipad nito ng eroplanong papel. Hill, who's standing next to him, was holding 2 papers in his 2 hands. Lukot-lukot na ang mga ito. Ang mukha nito ay may mga guhit ng ballpen, gayon din ang mga kamay nito. Hindi niya maisip kung ano magiging reaksyon sa nakita. Matatawa ba siya o maiinis? Dahil pa ng mga ito ang mga bata sa gulo at kalat na ginawa. Kung siya ang guro ay talagang magagalit siya kung ganito ang madadatnan. Mommy Audrey! Ani Hill at binitawan ng hawak saka tumakbo sa kanya. Yumuko siya upang salubungin ang yakap nito. Kita niya na tumayo si Jake mula sa kinauupan.
You're having fun, huh? Yes, Daddy is so fun to be with. Puno ng saya na wika nito. Daddy. Napatingin siya kay Jake na pinupulot ang mga nagkalat na papel. Napansin niya ang nakadrawing na malaking star sa kaluwang pisngi nito. Pinigilan niya ang sariling mapatawa. Muli niyang hinarap ang anak. Marami ring nakaguhit na kung ano-ano sa mukha nito. Look at yourself. Natatawang sinipat niya ang buong mukha nito. Daddy and I played a game and I won. Turo nito sa lalaki na nakatingin na rin pala sa kanila. Pigil na usal ni Audrey nang makita ang kabuoang mukha nito. Napakaraming sulat sa mukha na kung ano-ano ang nakadrawing. Ang kilalang malaking tao sa business world at ginagalang na lahat ay heto at bata lang pala ang makakatalo. Namumulang nag-iwas ng tingin sa Jake. Here, let me clean your face. Kinuha niya ang baby wipes sa dalambag at pinunasan ang mukha ni Hill. Nang matanggal ang mga sulat ay tinipon niya ang mga nagamit na wipes at itinapon sa kalapit na trash bin. Nilungon niya sa Jake na nanatiling nakatayo sa harap ng office table at maghahanap ng maaaring ipampunas sa muka. Here. Lahad niya sa hawak na paketa ng baby wipes. Tinanggap nito iyon. Thanks. Muli siya lumapit kay Hill na pawisan sa kalalaro. Hon, let's change your clothes. You're sweaty. Yes, Mom. I feel so vicious. Pahid dito sa namumumong pawis sa noo. Can we use the comfort room? Tanong niya kay Jake na nagpupunas na mukha gamit ang binigay niyang wipes. Yeah, go on. Inakay niya si Hill papasok ng comfort room.